Kamusta po kayo, mga kabayan? Hello po. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po magsama-samang muli magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Ang walang kamatayan pong impeachment na ginagawa po ngayon sa Senado, ang komentuhan po natin, fishing expedition at pagwawaldas ng pera ng taong bayan dahil sa pangsarili interest lamang di umano. At dito po ay tinanong po ni Senator Robin Padilla, ito pong COA auditor na si Attorney Wamil, ay halos hindi niya po masagot dahil totoo at makatotohanan ang sinasabi ni Senator Robin Padilla. Lalo-lalo po sa paggamit ng confidential intel fund ng Vice President na pilit po nilang hinahanapan ng korupsyon. Ito po, pakinggan po natin at panoorin si Senator Robin Padilla at ang kanila pong witness na abogado pa naman. Unbelievable how much kaya ang naging pakinabang. Ito po, umpisa na po natin pakinggan at panoorin. Next to interject would be Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahal ng hukom. Susundan ko lang po yung mga tanong ko kanina, kabayan, Nueva Ecija. Opo. Yung una pong cheque ay 125 million December 20, 2022. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26? Wala po akong personal knowledge about that, Your Honor. Opo. Dahil wala po kayong katulad ng sinabi ni Senator Lacson, wala po kayong clearance, ano? Pangalawa, second check po, 125 million, January 31, 2023, tama po? Yes po, Your Honor. Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun? Wala po akong personal knowledge about that, Okay. Your Honor. Third check, 125 million, April 18, 2023. Tama po ba? Hindi ko po matandaan yung date po nung check eh. May I refer po to the check po? Stopwatch, please. April 18, 2023 po, yung 125 million. Yes po, Your Honor. Opo. Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent? Depende po yun sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor. Alam naman po natin na ang DepEd, diyan po nanggagaling ang tinatawag naming sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat gerilya, ang pangkat politikal. Yung pangkat politikal, yan po yung mga estudyante na nanggagaling sa universidad. Sang-ayon po ba kayo doon? I cannot answer that po, Your Honor. Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming salamat po. Walang clearance, walang personal knowledge. Ganyan po talaga pagka naiipit at nagsisinungaling di umano. Yan po, walang personal knowledge. Pero testigo ka, walang clearance. Totoo po yung sinasabi ni Senator Padilla. Mga kababayan, nung naging DepEd Secretary po ang Vice President, naging maayos po ang pagpapatakbo, pati po mga estudyante. Wala po tayong nabalitaan na nananaksak ng mga estudyante at namamaril. Hindi po ba? Dahil nga po bantay sarado, dahil ginamitan po yan ng confidential intel fund, lalong-lalo po yung sinasabi ni Senator Robin Padilla, yung kumukuha ng enforcement sa mga estudyante. Ito pong makakaliwang grupo. At yung kanila pong mga anniversary,
Magmula noong December, sinasabi po ni Senator Robin Padilla, merong March, May, April, na lagi pong nagkakaroon po ng malawakan silang putukan o sinasabing nagbibigay po ng dahas sa atin. Pero yon napigilan. Napigilan po yon dahil nga po sa paggamit ng Intel at confidential fund. Hindi po ba? Dahil nga po, diyan po nagkakaroon ng proteksyon, lalong-lalo po kung mahusay ang leader. Ang leader po ay ginagamitan po ng talino at husay. Ngayon po ba? Kamusta na po ba, DepEd? Wala na po bang kaguluhan nitong mga nakaraan ang mga estudyante? Sige nga. Kaya nga dito, tamang-tama po yung sinabi ni Robin Hood. Kaya nga lang po hindi sasagutin po yan nitong witness. Dahil nga mga kababayan, bakit niya sasagutin? Tatama. Sinisiraan nga nila ang BP Sara. Pinababagsak nga nila ang BP Sara na hindi ayos at hindi tama ang paggamit ng confidential fund. Dito sa mga tanong ni Senator Robin Padilla, tumatama at maayos at nagkakaroon pa ng proteksyon ng mga kabataan ang mga estudyante natin sa paaralan. At napipigilan ang pagdahas ang itong makakaliwa na sinasabi po ni Senator Robin Padilla. Ang kanila po mga operasyon ay napipigilan dahil nga po sa husay at paggamit ng Intel Confidential Fund ng Office of the Vice President. Hindi po katulad ngayon. Mas malaki po ang Intel at Confidential Fund ng Pangulo ng Bansa. 4.5 billion, hindi bababa sa 4.5 billion. Pero kailanman, 4 na taon na, wala pong sumisita sa Confidential Intel Fund ng Pangulo. 4.5 billion, hindi bababa. Walang kumu-question na mali dahil napakalaki masyado ang nahawakan na Confidential Intel Fund. Tahimik po lahat. Hindi po ba? Lalong-lalo po sa House of Representatives. Tanging sa Vice President lang po ang kailangan pong busisiin. Hindi po pwedeng busisiin ang Confidential Intel Fund ng Pangulo. Ganon din po ng AFP, PNP, NBI, di po ba? DILG. At nahandyan din po ang DOJ, Ombudsman at marami pang ahensya ng gobyerno. Tanging sa Vice President lang. Paano yung confidential pa nila? Malinis? Maayos? Ganun po ba? Dito na tayo. Kung ako tatanungin, mas maayos yata ang paggamit dahil nabibigyan ng proteksyon. Lalong-lalo nung DepEd Secretary pa ang Vice President. Protektado ang ating mga anak. Wala tayong nabalita ang kaguluhan at nakukuha at nahihingkayat ng mga makakaliwa ang ating mga anak. Hindi po ba mas okay, safe na safe ang ating mga anak? At siyempre safe din ang ating community, ang ating mga barangay, ang ating mga syudad dito sa mga gumagawa ng kasamaan, lalong-lalo yung sinasabing nasa kaliwa, mga terorista, at siyempre po yung masasamang tao, kasama na po yan. At siyempre, lalong-lalo po kung magiging presidente pa ang Vice President, delikado po silang lahat. Pati po itong mga pulburon lord, smuggler lord, at siyempre po ang mga magnanakaw na mga politiko. Delikado silang lahat. Hindi po ba? Kaya kailangan pabagsakin yan. Kaya napaaganda po ng ginawa pong tanong na hindi po masagot halos ng kanila pong witness dahil dadaanin ka lang wala kang clearance at wala kang personal knowledge. Yan lang po ang isasagot pagka po naiipit na dahil lumalabas po ang katotohanan na sila po'y nagsisinungaling at puro script lang po ang dala para po sa paninira at pagpapabagsak sa Vice President. Maraming salamat po, Senator Robin Padilla, sa iyo pong napakaganda at napakahusay na katanungan
sa sinasabing witness nila. Maraming salamat po mga kabayan at thank you po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo pong mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At mabuhay din po kayo at shoutout po sa inyo lahat na nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Eric Hercio from Canada, Jem Aris from United Arab Emirates, Annie Jo, ako si Pilam, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Felipe Shapno from Texas, USA, Mila Yi, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo de Villagracia from Bacolod City, at si Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, at Baby Roman at Ate Isa from Cagayan, Bali. Maraming salamat po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo. At lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyo lahat. Tis-tis lang po tayo mga kabayan at doble ingat po. Bye-bye!